again, viewers and listeners. Welcome to our extra special episode of Pyro Talks, ang podcast kung saan maririnig natin ang kwento ng mga tunay na haligi ng Pyro Asia Protection Philippines Incorporated. This is AC. And I'm Micah. Grabe Ma'am Easy, different faces na yung mga na-interview natin, from fresh hires to veterans. At ngayon, we're saving the best for this episode. Exactly. Kasi today, makakasama natin ang taong nagsimula ng lahat. Kung wala siya, wala rin Pyro Asia Protection Philippines Inc. Kaya naman, let's all welcome the visionary, founder, and the man behind Pyro Asia Protection Philippines Incorporated, Mr. Neil Valerio. Hello Sir Neil, welcome to Pyro Talks. Kamusta po kayo today, sir? I'm almost fine. Siyempre, lagi naman tayong almost fine. But not fine talaga. Siyempre, bakit? Siyempre, may mga kinakaharap tayo everyday. So, paglabas pa lang natin ng bahay, marami na tayong kinakaharap hanggang sa work natin hanggang pag-uwi. So, yun lang. Nag-lunch na po ba kayo, sir? Yun lang, hindi pa. Bakit naman, sir? Hindi, actually, ano kasi ko, no, pag gising ko sa umaga, hindi ako nagbe-breakfast. So, brunch ako talaga. Brunch siguro mga 11, 11:30. And go to work na. Kumbaga, sir, diretso na tayo after po sa bahay dito na po. Yun. So, start natin yung question, sir, na bakit po fire protection industry po yung napili nating business? Bakit fire protection? No? So, kung titingnan yun din naman kasi ko is, ang course ko kasi is HRM. No? HRM kasi ko. Although hindi naman ako nakatapos ng HRM, but napunta ako na sa ganitong industry. No? So, construction, no? Fire protection industry. So, nagtrabaho lang naman kasi ko dun sa company na same nature of business ng Pyro Asia that time. And then, syempre, nagtrabaho tayo. Pag sinabi natin nagtrabaho, is tatrabahuin talaga natin. No? Ayun. Tinrabaho natin hanggang nabigyan tayo ng mga magagandang posisyon, hanggang naging manager tayo paglabas. No? So, syempre, kung HRM ka at ngayon yung career mo is hindi na, wala na sa HRM na kahit na yun yung pinag-aralan mo, syempre yun yung i-continue mo. No? So, after that, yun nga, nag-put up kami ng company na medyo hindi siya naging successful that time, no? Dahil sa mga kasama, no? Kasi yun nga, kaya nga mahirap talagang may mga kasama na ibang tao sa business. No? Pag kasi tatlo na ang mindset ng isang kumpanya, mahirap na. Kaya dapat nga, di ba, sa isang barko, isa lang ang kapitan, hindi pwedeng dalawa. So, ganun yung istorya niya, kaya dito ako napunta. So, syempre sir, knowing na Pyro Asia po is in the 15th year anniversary na po in the fire protection industry, ano po yung feeling na nakamit po natin yung 15 years po na milestone na to, sir? Ayun, syempre proud ako, especially sa mga naging kasama ko, sa mga nag-work dito, no? Syempre, kundi dahil sa kanila, hindi aabot ng 15 years si Pyro Asia, no? So, sa mga managers, no? Sa mga nag-handle. So, although andyan yung problema natin sa araw-araw, pero syempre, alam naman natin kung paano din nila tinatrabaho yung kada araw natin dito, no? Sabi ko nga, mas matagal yung stay natin sa opisina, no, kaysa sa bahay, no. So, yun lang, yun lang masasabi ko sa mga na-achieve ni Pyro, no, na in 15 years, eto na tayo, no, before. So, alam naman natin ang progress ng company is makikita nyo talaga, no. Kasi pag hindi yan nag-progress, hindi nyo makikita. Unang-una sa empleyado, no, dumami na tayo. So, yun lang siya. So, balikan natin, sir, sa simula. Paano niyo po na-establish ang Pyro Asia? Ano po yung spark na na-ignite para gawin niyo po ito? Ayun, sabi ko nga, galing din ako sa company, no, na empleyado din ako ng isang company na same nature of business ng Pyro Asia, no. Almost the same ng Pyro Asia. Ayun, syempre, nung umalis ako doon, syempre, frustrating. Now, mag-a-apply pa ba ako sa iba? Kung kaya ko namang mag-build ng sarili ko, yun. So, in-start ko yung build, syempre, ano pa bang reason ko nun? Syempre, unang-una mabuhay. So, hindi ko naman na-expect na nagiging ganito yung result ng company. But, syempre, ang gusto ko lang is makakain lang tayo sa 3 beses ang araw. No? So, yun lang naman yung expectation natin doon dahil mag-work ka.
And yun nga, syempre, yun yung hinihiling mo na makakain ka 3 times a day, no? Pero hindi yun yung binigay. No? So tuloy-tuloy yung pagiging progress dun sa isang company na yun. Suddenly, nagkaroon kami ng problema dahil nga sa mga partners, no? So after that, umalis ako doon, yun. So doon nag-start si Pyro Asia, no? So lahat nung nandoon na nailagay ko sa company na yon, so binilagay ko din sa Pyro Asia. So doon na nag-start si Pyro Asia. So nagkaroon tayo ng mga project agad kay Pyro Asia. So doon na siya nagsimula, no? So, throughout those journeys, sir, na nag-start po tayo na puro struggles, ganun po. Ano naman po yung proudest moment natin, sir, na nag-inspire sa atin na talagang i-push to build this company po na in the fire protection industry po? Actually, that time, nung pumasok na si Pyro Asia, so niran natin siya, maraming naging problema. Yun nga, that time is nakakuha kami ng malaking project, no? Kung alam niya, ang naging problema lang natin doon is syempre masyadong mataas yung expectation nung project, no, na which is parang napaka-baby ni Pyro nung pumasok sa sa ganung projects na syempre ako personally unang-una hindi nga ako engineer di ba? So HRM nga ako So hindi ko sila kayang ipagluto, di ba? So kailangan nila ng engineering talaga dun that time kasi talaga matataas na tao na dun sa construction industry yung nakakaharap natin, no. So syempre that time unang-una, hindi ko siya kayang iserve pero may mindset ako na merong kayang mag-serve sa kanya, no? So yun na, nag-hire tayo ng mga tao para ma-serve yung kailangan ng clients, no? Hanggang yun nga, so natapos natin yung project na kahit na talagang sakit sa ulo yung mga nangyari, and syempre, ito sa experience natin by the next another project like that, di ba? So doon talaga nagkaroon ng paka si Pyro Asia. So tumayo siya, at yun nga, tuloy-tuloy na up to this this year. This year po. Yeah. So parang dun pa lang, sir, sa simula na na-establish natin yung Pyro Asia, parang tuloy-tuloy na yung struggle, tuloy-tuloy na yung challenges and mga struggles natin. Pero that struggles po and challenges na yun, parang siya yung naging fuel na mag-inspire pa lalo and mas lalo pa natin galingan sa mga Yes, susunod oo. na taon po. Yes, ganun talaga. Experience yung kailangan natin. Siyempre, sir, as our CEO po ng Pyro Asia, is there a time po na naisip po natin na sumuko na? And if there's any, sir, paano po natin siya nalagpasan, sir? Minsan, naiisip natin na sumuko, pero pagka nakikita mo kasi yung mga kasama mo, no, na keep going, alam mo yun, na sila nga kaya nila, bakit ikaw hindi? So, maggumawa tayo ng mga paraan para hindi tayo sumuko, no? That time nga, nag-aral pa ako ng engineering Nag-aral pa ako sa STI. That time, sabi ko, para makarelate man lang ako sa mga engineering term nila, no? So, yun. After that, medyo nagkaroon tayo ng balang konti. So, keep going. So, yun lang naman yung natin na kahit papano, kaya nating sagutin yung mga client na papasok sa atin, no? Yan, especially dati may mga client talaga na alam niyo yung na i-discriminate ka, no? Yun talaga yung malapit sa akin magpasuko, alam mo yun. Alam niya, so kung makarating man sa kanila yan, so may mga tao dyan sa inyo na ganun nga ang ginagawa, so halos magpa-down ng tao, alam niyo yun. So, pero hindi tayo sumuko, syempre nag-isip tayo paano natin ma-eliminate yung ganung nagiging feedback natin sa company or nagiging feedback sa sa personality mo, no? Yun, so ginawa natin ng paraan. So lahat naman nagagawa ng paraan, no? Huwag tayong sumuko. Yun lang. Kumbaga, sir, sa mga nakarang episode po kasi namin, lagi nilang sinasabi, sir, or may mga sinasabi sila, sir, na isa ka po sa inspiration nila. Pero on your perspective side, sir, parang sinasabi mo rin po sa amin na isa rin po yung mga workers natin or mga empleyado natin yung talagang nagpo-push para mas lalo pa natin galingan dito po sa Pyro Asia. Siyempre, kailangan din natin ng support, no? Opo. Mahirap din kasi talaga yung mag-iisa ka sa laban. Kumbaga, sir, parang dito po na-build din yung support system na yes. kapag may mga challenges or struggles po tayo na-encounter, alam po natin, kayo po as our CEO po, na kaya nyo po kaming samahan dun sa struggle side and kaya rin po natin siyang i-overcome ng sama-sama po. May moment po ba kayo, sir, na na-realize nyo na, wow, Pyro Asia is really growing, na this is working po? Kumbaga, sir, and throughout the years po,
paano po natin nalaman or paano po natin na-monitor, sir, na uy, parang si Pyro Asia umaasenso na, doon na dumadating sa turning point, sir, na parang mas marami ng empleyado, ganun po, sir. Ayun, syempre pag may dumadating na malalaking project, no? So, yun yung inaano natin na kung bakit tayo nakakuha ng project. Ibig sabihin, di ba? So, merong progress yung ginagawa natin kay Pyro Asia. Bakit siya nagpo-progress di ba? So, may nagtitiwala, di ba? So, hindi lang nagtitiwala, unang-una sa ba yung mga company na yan, di ba? So, how much yung mga binibigay nila sa atin, di ba? So, dun pa lang sa pagtitiwala nila sa atin, yun yung dapat nating kumbaga ibalik sa kanila, no? No, syempre paano natin ibabalik? Although gandaan natin yung serbisyo sa kanila, no? So, yun yung ano natin doon. Yun yung isa sa mga parang relationship natin towards our clients, sir, diba, yung trust. Parang throughout those services po na pinoprovide po natin sa kanila, syempre, nandun na rin po yung pag-build ng trust. Yun. So, hindi lang dahil bumili sila sa atin, Apo. no? Gagawin natin yung binibili nila. So, pwede naman tayo mag-extend ng effort natin hanggang sa makakaya ni Pyro Asia, no? Para ma-serve din better yung mga pangangailangan nila. Kumbaga, sir, collective efforts po, Yes. na hindi lang po tayo yung kaya mag-provide ng services, kumbaga, joint force po, para pare-pares din po natin matapos yung mga services or yung mga kailangan pong tapusin. Yes. Since we're talking about the support system sa mga employees, as a leader, paano nyo po na-define yung leadership style nyo? Medyo on the strict side po ba? Or kalmado lang po? Yung pag-manage, no? So, syempre, depende yan sa situation, Alam natin. Yes. So, sa situation, alam naman natin kung talagang kailangan mo magpaka-strict or kung kailan ka lang kakalma, no? So anyway, kasi galing tayo sa pinakamababang position that time. So sabi nga nila, from rags to riches, no? So alam kasi natin yung yung ginagawa nila. So alam din natin yung feelings nila na if in case na mapagalitan ka, no? So yun syempre tayo, huwag din tayo magtatampo sa mga boss natin or sa higher up natin pag napagalitan tayo, no? So sometimes dun yung parang Push, sir. oo, na yung tao na kumbaga pagka napagalitan ka, magtatampo ka, yung gano'n. So, sa akin naman kasi wala naman personal, ang trabaho lang tayo dito lahat, no? So, syempre, may nakakakita nung strict side, merong nakakakita nung soft side natin, no? So, kung tinatanong mo ako soft or so I think ang answer ko dyan is both, no? So, both. And depends syempre sa situation. Dahil unang-una, nanggaling tayo sa baba, alam natin kung paano tayo pagalitan dati, pero ngayon tayo din nagpapagalit, alam mo yun? So, kaya yun yung sagot ko dun. Kumbaga, sir, situational basis po. Yes. Yung parang yung soft and yung pagka-strict natin. Actually, sir, dapat lang, on my point of view, sir, dapat lang, sir, na hindi dapat laging mabait tayo. Tama. Siyempre po, may mga situations na sinusubok din yung decisions making Yes, natin, and tama. kung paano din po tayo maging cooperative din po sa ibang mga kausap natin. And siyempre po, as our CEO po, paano po natin na maintain yung comfortability po and yung good working environment, especially po na nag-grow na po si Pyro Asia po? Ayun, syempre yung comfort, syempre ang gusto natin peaceful lagi tayo sa office, no? So yan, pag may mga issue dapat mapag-usapan kaagad natin, no? Ayaw natin yung may mga tinatago dito, no? So meron din naman kasi tayong mga employee dito na medyo mababa yung luha, no? Pag napagsabihan mo, iiyak na kagad, no? So syempre kung sa pinag-usapan natin is environment dito sa office, is pagdating ka dito may umiiyak, parang kung hindi ka sanay sa environment, parang alam mo yun, yung ma-aware ka kagad na bakit may umiiyak, bakit may mga ganito daw. So yun yung iniiwasan natin dito na kumbaga magugulat ka na dahil syempre parang pagka may umiiyak, parang pangit ng environment natin sa office, no? Bakit papasok pa ako, di ba? Dito na lang ako sa bahay, kaya ko naman gawin sa bahay na lang, di ba? So, pero syempre, pinipili natin dito. Bakit? Kasi gusto din natin is yung environment sa office is maging good and peaceful din siya. No? Kumbaga, sir, parang kailangan na di-differentiate din natin, sir, no? On our side na may mga times talaga na susubukin tayo. May mga times talaga, sir, na go with the flow. Kumbaga, Yes. ayun po. So, syempre, sir, hindi lang naman
syempre isa po kayo sa bumubuo po ng PyroAsia success po. Ano po kaya masasabi niyo sa mga tao behind PyroAsia po na from their earliest team hanggang sa ngayon po na talagang nakaantabay at talagang sumusuporta po na nandito pa rin po sa PyroAsia po? Okay, so before naman no, nung in-start up natin yung PyroAsia, so may mga tao tayong kasama dito, no? So before, so syempre, hindi natin maaalis yan sila Ma'am Chris, no? Sila Sir Fidel, that time na nandito sila. Syempre sila yung sa simula na ini-start namin yung PyroAsia, sila yung mga kasama natin. So, ayun, so syempre nagpapasalamat tayo sa kanila, no? And then ito hanggang sa mga empleyado natin na nandito pa rin, salamat sa kanila kasi napagtiisan nila si Pyro, no? So syempre tayo din naman at binibigay naman natin yung para sa kanila, kaya I think pwedeng sabihin nating magtagal talaga sila, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, malaki yung advantage ng isang employer mo na nanggaling siya sa no? So alam niya kung ano yung sama ng loob mo, ano yung sakit ng katawan mo, no? Para kung paano niya i-handle yung mga ganun time, kasi actually may mga company or may mga boss talaga na alam niya yung paglabas nila ng pagpasok nila ng trabaho nila is boss na sila, no? So may mga ganun na hindi nila naiintindihan yung pagiging empleyado, simpleng empleyado. Yun yung gusto nating iparating na kumbaga bakit sila magtatagal dito. So, pero although may mga tao din naman na umalis dito na may sama sila ng loob sa company, so na-treat sila ng hindi maganda. So hindi din naman natin alam kung ano din yung hinanaing nila, no? Kasi hindi ko naman sinasabing perfect yung company. Ang sa akin lang is lumalaki yung company, dumadami tayo. I think may mga gustong taong sumama sa atin para mag-grow pa more, di ba? Yun. Siguro sir, if you could give message po doon po sa mga taong nagstay here po in PyroAsia at sa mga susunod pa, ano po kayang message yung pwede nyo po ibigay sa kanila? Ayun, keep up the good work, no? Siyempre, dahil nandito tayo, siyempre, trabaho naman ang pinag-uusapan natin, no? So anyway, siyempre, pagka pinagbutihan natin yung trabaho natin, siyempre, marami tayong ma-achieve. So si PyroAsia naman, is hindi naman siya, so mapagbigay din naman siya kung ano yung na-achieve niya. So i-share natin para sa mga employee natin yun, no? Para kumbaga, lahat tayo merong achievement, no? Hindi lang sa trabaho ninyo. Siyempre, pag nabuhat natin si Pyro in the next step, so siyempre, magbibigay din siya sa inyo ng na sama-sama tayo, na kumbaga, enjoyin natin yung yung step na yun. So, yun. Question lang din sir, siyempre kami sir, as mga bago kami sir, curious lang din ako sir, aside po from work, ano pa po kaya yung mga given benefits natin with our employees? Nag-team building po ba tayo or ayun po sir? Actually yan, yearly, no? So kung hindi nyo pa alam, so marami tayong mga event na ginagawa in excess of our job scope. So yan, simula ng January, alam ko, sige, ano bang simula na natin? Siyempre may mga corporate meetings yan, no? Meron tayong mga planning para sa mga empleyado. Next, anong kasunod yan? Alam ko meron tayong mga hard days ng February. So yung mga extracurricular activities natin. So para sa inyo yan. So hindi yan para sa akin, hindi yan para sa kumpanya. So para sa atin yan, para sa happiness ng mga employee natin, no? Para kumbaga ma-build pa yung nila, yung relationship nila sa company. And then yan, ano pa ba, marami yan eh. So meron pa tayong mga dito, ano ba yan, yung mga summer outing. So yan, syempre, bibigyan natin sila ng relaxation para at least kahit na one day in 1 year, di ba, mawala man lang sa isip nila yung trabaho, no? Kaya gusto natin talagang ini-enjoy nila, no? Tsaka marami pa, may mga team building tayo tuwing anniversary. So eto, yung darating natin 15-year anniversary yan. So syempre, marami tayong binibigay na sa kanila. So ano tayo ng mga konting bigas, di ba? So may mga gifts, may mga pa-prizes. So para sa kanila talaga lahat yan. So para sa inyo, no? Kumbaga sir, no, hindi, parang dito pa lang sir, ipinapakita na hindi lang basta work lang ng work si Pyro. Parang kumbaga sir, meron pa rin tayong binibigay na talagang parang appreciation sir sa mga nag-work po dito sa Pyro po. Yes, so. Okay, fast forward po tayo sir. Ano po yung vision nyo
for Pyro Asia in 5 years and beyond po? Ayun, syempre ang vision natin is yun, no? Sige, syempre mag-grow tayo, no? Syempre to be a multinational company, syempre kung mangangarap din naman tayo, syempre isasagad na natin, di ba? So, sino ba yung mga multinational company dito? Syempre yung mga popular, no? Syempre yun din yung vision natin na para sa ating mga empleyado, syempre mas dumami pa tayo, marami tayong matulungan, di ba? Magkaroon ng maraming trabaho, at syempre yung mga pamilya natin is ma-achieve din nila yung nakukuha natin sa kumpanya, no? So, naibabahagi natin sa kanila. Kaya syempre, pag naging multinational company na tayo, so hindi na ganito yung opisina natin. Yeah. So, syempre, ito ay yung stepping stone na ginagawa natin para ma-achieve natin yun in 5 years. So, I think napaka-bilis ng 5 years, no? Kasi kung iisipin mo, nasa 15 years tayo, ganito pa lang tayo, di ba? So, ano lang yung 5 years, napakabilis lang nun. Pero pag yun ang nakuha natin, naging multinational company na tayo, siguro doon na tayo makakapagpahinga, no? Relax na tayo. Yeah? So, mauubayan na natin sa inyo lahat. Meron po ba kayong bagong project, sir, or expansions na naka-line up? Actually, ang expansion naman natin sa Pyro Asia, syempre to get another company, no, magbibuild tayo ng another company na medyo malalayo na sa nature of business ng Pyro Asia, no, which is fire protection contractor. So, yun nga, nag-iisip tayo, magkaroon tayo ng mga design and build ng mga residentials, yung mga ganun, I mean in construction na talaga, no. Tsaka yun, syempre dito is meron tayong mga iniisip na mga extension, no. Yan, gusto nating na magkaroon tayo ng mga branches in the mainland of Visayas, Mindanao, like that, no. So yun yung mga ano natin na syempre sa tulong ng mga mga staff natin is sana magawa natin, no. Sana Actually, talaga, sir, no? We're looking forward for 5 years and beyond nga po. Syempre, doon natin makikita kung hanggang saan pa po ba kaya ni Pyro na mag-provide ng fire protection sa mga bawat companies na nangangailangan po nito. Ano po yung payo niyo, sir, sa mga kabataan or aspiring entrepreneurs na gustong magsimula sa sariling negosyo nila? Ayun, kasi pagdating natin sa negosyo, no, so syempre, unang-una, dapat maging hands-on. Hands-on ka, no, and syempre dapat consistent ka. So, lalo-lalo na sa mga decision mo na gagawin. Kasi pag hindi ka naging consistent, nagbago ka ng ano mo, so hindi ko alam kung paano mo siya work yung process ng business mo. Yun yung kumbaga sa mindset mo pa lang, dapat pag nag-decision ka, dapat papanindigan mo. Kaya may mga company din na talagang hindi din talaga nagsasucess dahil yun nga sa mga ano nila, sa plan nila na minsan talagang panghihinaan kagad ng loob, di ba? So yun lang. So yun ako kumbaga pagka yung vision natin is dapat trabahuhin natin, no? Actually, sir, tama po, no? Kailangan talaga natin maging hands-on kasi, sir, para sa industry po natin ngayon, especially in building business po, maraming mga distractions na talagang susubukin yung company po natin, sir. And doon sa sinabi niyo, sir, doon po sa sinabi niyo, parang isa siya sa mga mag-aspire sa mga bagong or sa mga gustong magbalak ng mga kabataan na talagang mag-establish ng business, which is isa na po din si Pyro Asia po. And if you could give an advice, sir, sa mga employees ngayon ni Pyro na mga bago at sa mga future employees ni Pyro, ano po yun, sir? Ayun, sa mga empleyado, so sa akin is ano lang naman, syempre work it hard, no? Kasi hindi naman yan para sa amin talaga eh. So para sa inyo talaga yan, no? Kasi kahit saan kayo mapunta, basta tinrabaho ninyo yung trabaho nyo, merong taong magbibigay ng reward para sa inyo. So hindi man yung company, di ba, sa labas ng company, o syempre si God, andyan lang siya para ibigay yung reward na para sa inyo. Hindi man sa inyo ibigay ng company yan. Pwede lumabas kayo sa ibang company, makita kayo ng ibang company, di ba? Dahil dun sa trabaho nyo, so hindi lang si Pyro Asia ang pwedeng mag-grant ng mga gusto nyo. Kumbaga, sir, no, sipag at syaga lang talaga, Yes. sabi nga po nila. So, another question naman, sir. If you could talk to your younger self, nung nagsisimula pa lang po tayo sa Pyro,
Ano po yung masasabi natin sa sarili natin, sir? Ako, ang masasabi ko lang, that time, no, kung Kung babalikan po natin. dati, siguro, kasi ang ano ko sa sarili ko nun is, yun nga, sabi ko, hindi naman talaga ako naghahangad ng mataas eh. So, ang kailangan ko lang is kumain lang ako ng 3 beses sa araw eh. So, yung contentment sa sarili ko that time, yun lang naman sinasabi ko sa kanya. Kaya nga, up to now, sabi ko nga, sumweldo lang tayo everyday. Wala na tayong pag-uusapan. So, hindi ko kailangan kumita, hindi ko kailangan kainin lang tayo, anuin lang tayo nung sapat na para sa akin is kontento na ako dun eh. Kaya lang, syempre, hindi din natin masabi, binibigay ng sobra. No? So, yun lang yung nasabi ko that time sa akin, sa sarili ko na yun, na wala naman talaga akong na yumaman, hindi ko naman talaga binil talaga to na para ako yumaman eh. Binil ko to para mabuhay ako, kumain ako 3 beses sa araw. No? Kaya that time, nung younger age ako noon, that time, na yun lang talaga sinasabi ko sa sarili ko na kahit sabi ko nga sa kanila na kahit piso yan, magbenta tayo. Kahit piso yan, kumita tayo. Di ba? What more kung marami yan. So, ang nagkataon dahil sa mga ganun natin is nabibigay yung kailangan ng company, no, sa ganun. Dahil that time talagang hindi mo alam na that time kasi pagka talaga nawalan ka ng project eh, kumbaga hindi mo na alam yung gagawin sa company mo. Hindi mo na alam lalo na wala ka pang mga property, wala ka pang mga ipon, wala ka pang ganun na kumbaga magpapasahod ka ng tao tapos wala kang project, no. Kaya yun talaga that time is talaga, yun lang ang nasabi ko sa sarili ko na makontento ko kung anong meron. Yun lang. Kaya lang, sabi kasi, ito yung kontento ka, binigay sa'yo, sobra, so wala kang magagawa. So, maging kontento ka lang din kung anong meron. Kumbaga, sir, pagtrabahuan talaga. Paunti-unti, step by step, kumbaga, sir. Siguro, sir, last question po, sir. If you could give a message po, especially po na we are celebrating the 15th year anniversary of Pyro Asia Protection Philippines in the fire protection industry, ano po yung masasabi nyo kay Pyro Asia, sir? So, masasabi ko lang kay Pyro Asia, no, kung siguro kung tao siya, so nagpapasalamat ako sa kanya dahil hindi niya tayo pinabayaan, no. So, sabi ko nga is ang kailangan ko lang, kumain lang kami ng 3 beses ang araw. Pero syempre, ang sabi ni Lord, hindi lang yan yung gusto ko sa'yo, hindi lang yung gusto ko kay Pyro Asia. Kaya ganito yung binigay niyang kay Pyro Asia. So nagtrabaho naman kayo ng maayos, binigay niyo din yung kay Pyro Asia yung kailangan niya. So ibibigay niya din dapat yung kailangan niyo at higit pa. No? Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Pyro Asia dahil sabi ko nga, dito ako nabuhay eh. So, dito rin ako mamamatay. Sorry, sir. Last question na talaga. Sige. Sir, message po natin sa mga clients and sa mga kasamahan po natin, sir. Especially po in the Kide brand po, sir. So, sa Kide, no, so especially sa principal natin yan, no, so we're lucky to have our principal, no, the Kide brand is handled by Pyro Asia. It is 15 years ago, no. Nagtiwala sila sa atin, so nagpapasalamat tayo sa Kide na talagang buong tiwala nila, pinagkatiwala yung brand nila sa atin na kumbaga, I'm proud to say na wala naman talaga akong value. No? Wala talaga akong value pero pinagkatiwalaan nila tayo ng brand nila. Na, which is, kung titingnan nyo ang history ng brand is, kumbaga, way back 100 years na siya. Pero pinagkatiwala sa isang tao. No? Pinagkatiwala sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa Kide, no? Kide Fire System. So, hanggang nabubuhay si Pyro, yan yung dadali nating brand. No? Yun lang. Message natin sa clients, sir. Sa clients, so sa mga clients namin, so nagpapasalamat kami dahil kayo ang pag-asa namin, kayo ang pag-asa ni Pyro Asia, kaya lahat ng serbisyo ibibigay namin sa inyo ng tama, no? In excess of that, ibibigay namin yung 101% na commitment namin sa in every projects na ibibigay niyo po sa amin, no? At kaya magtiwala po sana kayo sa Pyro Asia. Yun lang. Maraming salamat po sa inyo. Sir Neil, on behalf of everyone in Pyro Asia, maraming salamat sa vision, sa leadership, at sa puso nyo na paggawa at pagbuo ng kumpanyang ito. At salamat din, sir, sa pag-share ng kwento at experiences ngayong episode. We hope more people get inspired of what you shared today. Sa lahat ng viewers and listeners, this has been Pyro Asia, celebrating 15 years of passion,
protection, and purpose. Until the next time, keep the burning passion alive. This is Pyro Talks. The voice of the people behind the protection. See you on our next episode and happy 15 years celebration, Pyro Asia. Your solution in fire protection. Basta fire bro, pyro!